Sa puso ng masikip at maingay na palengke ng Maynila, nakatayo ang munting kariton ni Aling Nena, puno ng mga kulay at amoy ng kwek-kwek, fishball, at kikiam. Sa kabila ng pagod at init, lagi siyang may ngiti sa kanyang mukha, handang maglingkod sa kanyang mga suki. Isang hapon, matapos ang paglilinis ng mga kalye, lumapit ang grupo ng street cleaners na pawisan at pagod. Nagsimula si Aling Nena na ihanda ang kanyang espesyal na alok para sa kanila. Mga kaibigan, halina kayo dito. May libreng merienda ako para sa inyo, anyaya ni Aling Nena habang inaayos ang mga plato ng kwek-kwek, fishball, at kikiam. Si Mang Erwin, ang pinakamatanda sa grupo, ay ngumiti at lumapit. Talaga Aling Nena, napakabait niyo naman. Hindi kami sanay na may nag-aalok sa amin ng ganito, sabi niya, habang ang iba ay dahan-daang lumalapit, hindi makapaniwala sa kabutihang ipinapakita sa kanila. Oo naman Mang Erwin, kayo na nga ang naghihirap maglinis ng mga kalye araw-araw, maliit na bagay lang ito para pasalamatan kayo, tugon ni Aling Nena, habang abala sa paglalagay ng sawsawan sa mga platito. Habang kumakain, nagbahagi ang mga street cleaners ng kanilang mga kwento at hirap sa trabaho. Kinuwento nila kung paano sila madalas magtrabaho ng mahabang oras sa ilalim ng init ng araw, minsan pa nga ay hindi pinapansin o minamaliit ng ibang tao. Nakikinig si Aling Nena, damang-dama ang bawat salitang binibitawan nila. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mga tanong at pangarap. Paano kung mas marami akong matulungan? Paano kung hindi lang itong munting kariton ko ang aking maalok sa kanila? Aling Nena, hindi namin malilimutan ang kabutihang ito. Kayo lang ang nagpapakita sa amin ng ganitong malasakit, sabi ni Mang John, isa sa mga cleaners, puno ng pasasalamat at paghanga. Wala yon, Mang John. Masaya ako na nakakatulong kahit papaano, sagot ni Aling Nena, ngunit sa kanyang isipan, isang binhi ng pangarap ang nagsimulang umusbong. Isang pangarap na hindi lamang magbigay ng libreng merienda kundi magbigay ng mas malaking pagbabago sa kanilang komunidad. Ang simpleng pag-uusap na iyon nung hapon na yon ay hindi lamang isang pagbabahagi ng pagkain kundi isang pagbabahagi ng buhay, pag-asa, at mga pangarap. Si Aling Nena, sa kanyang simpleng paraan, ay nagbigay ng liwanag sa mga puso ng mga taong madalas na napapabayaan ng lipunan. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Aling Nena sa kanyang ginagawa, at ang balita tungkol sa kanyang kabutihan ay kumalat sa buong komunidad. Hindi lamang mga street cleaners ang dumadayo sa kanyang kariton, kundi pati na rin ang ibang tao mula sa iba't ibang sulok ng bayan. Isang gabi, habang nagliligpit si Aling Nena ng kanyang mga gamit, isang matandang lalaki na may mahaba at puting buhok ang lumapit sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay tila nagliliwanag sa dilim, at ang kanyang presensya ay may kakaibang kapayapaan. Aling Nena, nasaksihan ko ang iyong mga ginagawa para sa iyong kapwa, sabi ng matanda, ang boses niya ay mahinahon pero may awtoridad. Nagulat si Aling Nena at medyo kinabahan. Sino po kayo manong? Tanong niya, hindi sigurado kung paano tatanggapin ang estranghero sa ganitong oras ng gabi. Huwag kang mabahala, ako si Bathala, at naparito ako upang bigyan ka ng gantimpala sa iyong kabutihan, pagpapakilala ng matanda. Sa sandaling iyon, napuno ng pagtataka at hindi makapaniwalang damdamin si Aling Nena. Bathala, napaka-imposible naman ata, ngunit bago pa siya makapagpatuloy, inilabas ng matanda ang isang lumang kawali. Hindi ito ordinaryo, ito ay kumikinang at may mga simbolong hindi maunawaan ni Aling Nena. Ito ay hindi ordinaryong kawali, sabi ni Bathala. Ito ay magbibigay sa iyo ng walang katapusang supply ng kwek-kwek, fishball, at kikiam, na pinakamasarap sa lahat ng natikman mo. Gamitin mo ito hindi lamang para sa iyong kapakinabangan kundi para sa ikabubuti ng marami. Habang hawak ang kawali, napaisip si Aling Nena. Paano ko po ito magagamit para sa kabutihan ng lahat? Paano ko ito mapapanatiling sagana? Napakasimple lang Aling Nena. Hanggat patuloy kang nagbibigay at tumutulong sa iba, ito ay mananatiling sagana. Ang iyong puso ang susi sa kapangyarihan ng kawali na ito, paliwanag ni Bathala. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Aling Nena ang isang hindi maipaliwanag na damdamin ng pasasalamat at misyon. Ang simpleng buhay niya bilang tindera ay biglang nabigyan ng mas malalim na kahulugan at layunin. Manong, Bathala, maraming salamat po. Pangako gagamitin ko po ito para sa kabutihan, sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngumiti si Bathala.
Alam kong gagamitin mo ito ng tama. Marami ka pang matutulungan at mababago sa iyong kabutihan. At sa isang kisap mata, nawala si Bathala, iniwan si Aling Nena na nakatayo, hawak ang mahiwagang kawali, puno ng pag-asa at determinasyon na gamitin ang biyayang ito para sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Sa pagsikat ng araw, tahimik na nagbukas si Aling Nena ng kanyang tindahan, kasama ang mahiwagang kawali na kanyang nililihim. Sa kanyang puso, may halong saya at pag-aalala. Saya, dahil sa biyayang natanggap, pag-aalala, dahil hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa iba. Habang inihahanda niya ang kanyang mga paninda, patuloy siyang nag-iisip kung paano gagamitin ang kawali nang hindi ito nagiging sentro ng atensyon o usisa. Nagpasya siyang gamitin ito ng palihim, nagluluto kung kailan walang nakatingin. Napakahalaga ng regalo na ito, bulong ni Aling Nena sa sarili. Kailangan kong gamitin ito sa tamang paraan, nang walang ibang nakakaalam. Para ito sa kabutihan ng lahat, hindi lang para sa akin. Habang dumarami ang kanyang mga suki, napansin ng mga tao ang pagbabago sa lasa ng kanyang tinda. Aling Nena, bakit parang lalong sumasarap ang iyong mga kwek-kwek? Anong sikreto mo? Tanong ni Lorna, isang suki na halos araw-araw bumibili sa kanya. Naku, wala naman Lorna. Baka dahil sa pagmamahal na rin na nilalagay ko sa pagluluto, sagot ni Aling Nena, habang pilit itinatago ang kanyang ngiti at ang lihim ng mahiwagang kawali. Mayroon ka talagang mahika sa pagluluto, Aling Nena. Kahit yung fishball at kikiam, ibang-iba sa natitikman ko sa iba, sabi ni Mark, isang estudyanteng suki, habang masayang ngumunguya. Ang mga papuring ito ay nagdulot ng saya pero kaunting kaba sa puso ni Aling Nena. Masaya siya dahil sa positibong pagtanggap ng mga tao, ngunit nangangamba rin siya na baka may makatuklas ng lihim ng kawali. Isang hapon, habang abala sa pagtutustos ng mga gutom na mamimili, isang matandang babae ang lumapit at nagsalita. Aling Nena, sa tagal ko nang bumibili dito, ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na kikiam. Ano bang bago mo ngayong ginagawa? Tanong ng matandang babae, na may halong pagtataka at paghanga. Nako Tita Mercy, siguro napapasarap lang ang luto dahil sa dami ng nagmamahal at sumusuporta sa akin, sagot ni Aling Nena, habang abala sa paggawa ng panibagong batch ng kwek-kwek mula sa mahiwagang kawali. Ang kanyang sagot ay laging may pasasalamat at kababa ang loob, ngunit sa kanyang isip, palagi niyang pinapalakas ang loob na kahit na anong mangyari, ang sikreto ng kawali ay mananatiling sa kanya lamang. Naniniwala siya na ang mahiwagang regalo na ito ay may layuning mas malaki kaysa sa kanyang personal na kapakanan, at ang pagiging responsable sa kapangyarihang ito ay kanyang tahimik na pasanin. Habang patuloy na kumakalat ang balita tungkol sa masarap na kwek-kwek, fishball, at kikiam ni Aling Nena, hindi lamang ang mga lokal na residente at street cleaners ang dumadayo sa kanyang kariton, kundi pati na rin ang mga nagtatrabaho sa mga opisina, estudyante, at maging mga tao mula sa ibang lugar. Naging tanyag ang kanyang tindahan hindi lamang dahil sa kanyang pagkain kundi dahil na rin sa kanyang kabutihang loob, lalo na't nag-aalok siya ng libreng sagot gulaman sa lahat ng bumibili. Isang mainit na hapon, habang abala si Aling Nena sa paglilingkod sa kanyang mga suki, lumapit ang isang grupo ng traffic enforcers na babad sa init at pagod mula sa kanilang trabaho. Aling Nena, salamat po talaga sa libreng pagkain at inumin. Malaking tulong po ito lalo na sa amin na buong araw nakabilad sa araw, sabi ni Mang Rudy, isa sa mga traffic enforcers, habang malugod na tumatanggap ng kwek-kwek at malamig na gulaman. Walang anuman Mang Rudy, kayo po'y nagtatrabaho ng matindi para sa kaayusan ng ating lugar, nararapat lang na may makapagbigay sa inyo ng konting ginhawa, tugon ni Aling Nena, na may ngiti sa kanyang labi. Dumating din ang ilang palaboy na bata, na kilala na ni Aling Nena. Agad niyang pinaghandaan ang mga ito ng pagkain at inumin. Kumain muna kayo dito mga bata. Mahirap mag-aral at maglaro ng walang laman ng tiyan, sabi niya sa kanila, na puno ng pagmamalasakit. Salamat po Aling Nena. Ang sarap po talaga dito, hindi lang sa pagkain kundi pati sa puso, sambit ng isang batang babae na si Anita, habang kumakain ng kikiam. Habang nagpapatuloy ang hapon, hindi lamang ang sikat na pagkain ang nagdudulot ng mga tao sa kanyang kariton, kundi ang kanyang pambihirang kabutihan. Ang simpleng kariton ni Aling Nena ay naging isang lugar kung saan ang lahat ay nakakaramdam ng pagkalinga at pagpapahalaga. Aling Nena, salamat po sa inyong pagmamahal at kabutihan. Hindi lang po kami busog sa pagkain, busog din po ang aming puso sa inyong pag-aalaga, sabi ni Mang Erwin,
na lumapit para magpasalamat bago umalis. Sa pagtatapos ng araw, habang pinagmamasdan ni Aling Nena ang mga taong masayang umaalis sa kanyang kariton, napuno siya ng labis na kasiyahan at kagalakan. Ang kanyang munting negosyo ay hindi lamang isang pinagkukunan ng kita kundi naging isang daan para makapagbigay siya ng positibong pagbabago sa komunidad. Magandang hapon Aling Nena. Ako si Mr. Garcia, may-ari ng isang malaking kainan dito sa Maynila. Napakasarap ng inyong mga paninda, at napansin ko ang dami ng inyong kliyente. Nais ko sanang pag-usapan ang posibilidad na makipag-partner sa inyo, sabi ni Mr. Garcia, habang tinitingnan ang mga kwek-kwek at fishball sa kariton. Nagulat si Aling Nena sa biglaang alok. Mr. Garcia, maraming salamat po sa inyong interes, ngunit maliit lang po ang aking negosyo. Hindi ko alam kung paano ako makakapag-partner sa malaking kainan ninyo, tugon niya, nag-aalala sa magiging epekto nito sa kanyang simpleng pamumuhay. Hindi po ba maganda kung mas marami ang makatikim ng inyong masasarap na kwek-kwek, fishball, at kikiam? Hindi lang sa Maynila kundi maaari rin sa ibang lugar. Kami na po ang bahala sa expansion at sa lahat ng gastos. At syempre, kayo pa rin ang magiging mukha ng brand, paliwanag ni Mr. Garcia, tila sigurado sa magandang kahihinatnan ng kanilang partnership. Habang nakikinig, nagtatalo ang damdamin ni Aling Nena. Naroon ang excitement sa ideya na mas marami pa ang makatikim ng kanyang pagkain, ngunit sa kabilang banda, nangangamba siya sa posibleng pagbabago sa kanyang simpleng buhay at ang potensyal na pagkawala ng tunay na diwa ng kanyang serbisyo. Mr. Garcia, maraming salamat po sa inyong alok. Pero kailangan ko pong pag-isipan ito ng mabuti. Hindi lang po ito basta negosyo para sa akin, kundi isang misyon para makapagbigay saya at tulong sa aking mga suki, mahinahong sagot ni Aling Nena. Nang araw na iyon, pagkatapos ng kanilang pag-uusap, hindi mapakali si Aling Nena. Habang patuloy ang pagdaloy ng mga suki, ang kanyang isipan ay lumilipad sa alok ni Mr. Garcia. Sa pagtatapos ng araw, nagpasya siyang kumonsulta sa mga taong malalapit sa kanya. Nagtipon si Aling Nena ng kanyang pamilya at ilang matatalik na kaibigan sa likod ng kanyang kariton para sa isang maliit na pagpupulong. Alam nyo naman ang tungkol sa alok sa akin ni Mr. Garcia. Gusto niya tayong tulungan lumaki, pero natatakot ako na baka mawala ang tunay nating layunin. Simula ni Aling Nena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nay, magandang oportunidad po iyan para sa atin. Pero tama rin kayo, baka mawala ang essence ng tindahan natin, sagot ng kanyang anak na si Carlo. Aling Nena, sa tingin ko, mahalaga na manatili kayong totoo sa inyong mga prinsipyo. Ang tindahan ninyo ay hindi lang basta tindahan, ito ay simbolo ng inyong kabutihan at pagmamalasakit, sabi ni Mang Erwin, na isa sa kanyang mga matagal ng suki at kaibigan. Oo nga Aling Nena, hindi biro ang impact ninyo sa amin. Baka kapag lumaki na, hindi na pareho ang magiging epekto, dagdag ni Lorna, isang tapat na suki. Nakinig si Aling Nena sa bawat salita, tinimbang ang bawat opinyon. Sa kanyang puso, alam niyang may bigat ang bawat punto. Gusto niyang lumago ang negosyo, ngunit higit pa rito, nais niyang panatilihin ang diwa ng kanyang paglilingkod. Naiintindihan ko ang inyong mga punto. Ang totoo, masaya ako sa kung ano ang meron tayo ngayon. Natatakot akong baka sa paghabol natin sa mas malaki, mawala naman ang mas mahalaga, pagbabahagi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay lumuluha. Nay, hindi naman po masama ang paglago, pero siguro kailangan lang nating siguraduhin na hindi natin malilimutan ang dahilan kung bakit tayo nagsimula, sabi ni Carlo, na nakikita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Matapos ang mahabang usapan, nagpasya si Aling Nena na tumugon kay Mr. Garcia. Kinabukasan, muling humarap si Aling Nena kay Mr. Garcia. Mr. Garcia, malaking karangalan ang inyong alok at nagpapasalamat ako. Ngunit, naisip ko po, mas gusto kong manatili sa kung ano ang mayroon ako ngayon. Mahalaga sa akin na mapanatili ang asensya ng aking maliit na tindahan at ang direktang ugnayan ko sa aking mga suki. Nagpakita ng pag-unawa si Mr. Garcia. Naiintindihan ko Aling Nena. Igagalang namin ang inyong desisyon. Kung magbago man ang inyong isip, nandito lang kami. Sa huli, bagamat nang hinayang sa pagkakataong palakihin ang kanyang negosyo, mas nanaig kay Aling Nena ang kanyang pangako na manatili sa kanyang misyon. Ang maglingkod ng may puso at dedikasyon sa kanyang kapwa. Matapos tanggihan ni Aling Nena ang alok ni Mr. Garcia, mas lalo pang sumikat ang kanyang tindahan.
Ngunit kasabay nito, nagsimula rin ang hindi inaasahang problema. Ang ilang kalabang tindero sa paligid ay nagsimulang mainggit at nagpakalat ng mga maling balita tungkol sa kanyang negosyo. Isang umaga, habang naghahanda si Aling Nena, lumapit sa kanya si Mang Erwin na may balitang ikinalungkot niya. Aling Nena, may naririnig akong hindi magandang balita. May ilan daw na nagsasabing hindi na daw totoo ang mga sangkap ninyo at ginagamitan ninyo ng kemikal para mas lalong sumarap, malumanay na sabi ni Mang Erwin, halatang ayaw masaktan ang damdamin ni Aling Nena. Nabahala si Aling Nena sa narinig. Mang Erwin, paano naman nila nasabi yan? Alam nyo naman na sa taas ng langit ang pagpapahalaga ko sa kalidad ng aking paninda. Alam ko po yun, Aling Nena. Pero baka dahil na rin sa paglago ng inyong negosyo, may mga taong hindi matanggap yun at gumagawa ng hindi maganda, paliwanag ni Mang Erwin. Hindi nagtagal, dumami ang mga taong dumating hindi lang para bumili, kundi para alamin ang katotohanan sa likod ng mga kumakalat na tsismis. Aling Nena, totoo ba ang mga balitang ito? Hindi naman, di ba? Tanong ni Lorna, isang matapat na suki. Nang mga sandaling iyon, nagpasya si Aling Nena na harapin ang isyong ito ng may katapangan. Lorna at sa inyong lahat na nandito, alam nyo ang aking prinsipyo at dedikasyon sa negosyong ito. Hindi ko kailanman gagamitan ng hindi maganda ang aking mga paninda. Ang aking layunin ay magbigay ng masarap at malinis na pagkain para sa lahat, mahinahong sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng katatagan at sinseridad. Nakita ito ng kanyang mga suki at dahan-daang nagbalik ang tiwala sa kanilang mga mata. Naniniwala kami sa inyo, Aling Nena. Hindi kami magpapadala sa mga maling balita, sagot ni Mark, ang estudyanteng suki na sinang-ayunan ng iba pang mga tao. Upang patunayan ang kanyang integridad, inimbitahan ni Aling Nena ang kanyang mga suki na saksihan kung paano niya ihinahanda ang kanyang mga paninda. Binuksan niya ang kanyang kariton para sa mga gustong matuto at makita ang proseso ng pagluluto. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nalimutan ang mga tsismis. Ang mga taong dati nagduda ay naging mga tapat na suki, at ang mga kalaban sa negosyo ay napahiya sa kanilang maling akusasyon. Sa huli, hindi lamang napanatili ni Aling Nena ang kanyang mabuting reputasyon kundi lalo pa itong pinagtibay. Sa gitna ng pagsubok, napatunayan niya na ang katotohanan at integridad, kasama ang suporta ng komunidad, ay sapat na upang malagpasan ang anumang hamon. Sa paglipas ng mga araw, hindi lamang naibalik ang tiwala ng mga suki ni Aling Nena, ngunit higit pa rito, lumago ang kanyang negosyo ng may paggalang at paghanga mula sa komunidad. Ang mga pangyayaring ito ay nagdala ng bagong inspirasyon at layunin sa kanyang buhay at negosyo. Sa kanyang kaarawan, nag-organisa si Aling Nena ng isang maliit na salo-salo para sa kanyang mga suki at sa mga taong tumulong sa kanya. Hindi lamang ito pagdiriwang ng kanyang kaarawan kundi tagumpay na rin ng kanyang negosyo, at pati na rin ang tagumpay ng kanilang samahan bilang isang komunidad. Mga kaibigan, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban at nagsusumikap. Hindi biro ang mga pagsubok na dumaan, pero napatunayan natin na sa pagkakaisa at katapatan, walang hindi natin malalampasan, talumpati ni Aling Nena sa harap ng kanyang mga suki at kaibigan. Tumayo si Mang Erwin, umubo ng kaunti, at nagbigay pugay. Aling Nena, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo. Hindi lang po sa pagkain, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga ninyo sa amin. Kayo po ang naging ilaw at inspirasyon sa aming lahat dito. Nagpalakpakan ang lahat, at ang bawat palakpakan ay puno ng paggalang, pagmamahal, at paghanga. Sa mga sumunod na taon, hindi lamang lokal na kilala ang tindahan ni Aling Nena, kundi naging isang landmark na rin ito sa kanilang bayan. Marami ang pumupunta hindi lamang para matikman ang kanyang masarap na pagkain kundi para rin maranasan ang mainit na pagtanggap at pagmamalasakit ng isang tindera na nagbigay inspirasyon sa marami. Sa kanyang pagtanda, ibinigay ni Aling Nena ang kanyang tindahan sa kanyang mga anak at apo, ngunit ang mga aral at prinsipyo na kanyang itinuro ay nanatiling buhay sa puso ng komunidad. Ang mahiwagang kawali, bagaman hindi na kailanganin tulad ng dati, ay nanatiling simbolo ng kanyang katapatan, kabutihan, at ang himalang nagsimula sa kanyang simpleng paglilingkod. Ang kwento ni Aling Nena at ng kanyang mahiwagang kawali ay naging alamat sa kanilang bayan, isang simbolo na sa kabutihan at katapatan, may himalang maaaring maganap, hindi lamang sa isang tao kundi sa buong komunidad.